Ka-Express, malaking usapan ngayon sa NBA community ang balitang physical altercation ni Bam Adebayo at Tyler Hero sa Las Vegas habang ongoing ang Summer League activities. Ayon sa reports, nagkaroon daw ng confrontation sa practice court at dito nagsimula ang tanong ng maraming fans kung sakaling magkaroon ng league discipline, fine o suspension kay Bam, paano mag-react ang Miami Heat? Well, linawin natin, wala pang official announcement na suspended si Bam Adebayo at wala ring report na kinukuha o tinitingnan na ng Miami Heat si Kai Sotto. Pero sa mundo ng NBA, bawat bigla ang incident, bawat possible suspension, at bawat roster emergency, nagbubukas ng maliit na window para sa mga player na naghahanap ng chance. At yan pumapasok ang pangalan ni Kai. Hindi ito confirmed signing, hindi rin ito guarantee, pero kung titingnan ang sitwasyon, may logic kung bakit pwedeng pag-usapan. Miami is a disciplined organization under Coach Erik Spoelstra. Kapag may problema sa frontcourt depth, hindi lang star name ang tinitingnan nila ang size, role, readiness, attitude at kung kaya bang sumunod sa sistema. Si Kai bilang 7'3" big man, fresh from a productive Japan B-League season, may tools na pwedeng maging interesting sa Heat kung kailangan nila ng extra body sa training camp, Summer League environment o Exhibit 10 type opportunity. Ang tanong, kung may opening, sapat ba ang size, rebounding, passing at rim protection ni Kai para masulyap si Coach Po? Kaya ngayon hindi lang ito usap-usapan, ito ay roster logic, opportunity watch at honest look sa possible NBA doorway ni Kai. Ito ang angle na kailangan nating linawin ng maayos. Hindi natin sinasabi na sign na si Kai sa Miami dahil wala pang ganong official report. Hindi rin natin sasabihin na suspended na si Bam dahil as of this update, ang meron pa lang ay reports ng altercation at awareness ng team. Pero sa NBA, kahit isang incident lang, pwede nang magbukas ng mga tanong sa frontcourt. Paano kung kailangan ng insurance fee? Paano kung kailangan ng extra center sa camp? Paano kung gusto nilang magdala ng isang 7'3" project na pwedeng subukan sa Heat system? At yan nagiging interesting ang pangalan ni Kai. Sa Miami, under Coach Po, hindi basta-basta pumipili ng player dahil lang sikat o matangkad. Ang Heat culture, kilala sa conditioning, discipline, defensive awareness at willingness to accept a role. Hindi ka pupunta sa Miami para maging star agad. Pupunta ka roon para patunayan na kaya mong gawin ang maliit na bagay. Screen hard, rebound, protect the paint, make the right pass, sprint back, listen to coaches, at huwag mawala sa rotation details. Kung sakaling may temporary issues sa frontcourt dahil sa Bam situation, hindi ibig sabihin na automatic na malaking trade agad ang gagawin ng Miami. Minsan, ang practical moves ng NBA teams ay magdala ng camp body, two-way candidate, G-League option, o Exhibit 10 player. Dito mas realistic ipasok ang Kai angle. Exhibit 10 does not mean guaranteed NBA roster, pero ibig sabihin may invitation ka to enter the system, show your body, show your work ethic, at maybe earn a path through training camp o the G-League affiliate. At kung role ang pag-uusapan, may dahilan kung bakit si Kai pwedeng pag-usapan. Sa Japan B-League, hindi na lang siya potential, naglaro siya ng real pro minutes, nakapagpakita siya ng rebounding, passing, interior presence at scoring touch near the basket. Hindi man siya perfect NBA prospect, may rare size siya, at sa NBA, kahit modern game na puno ng spacing at lords, ang 7'3" big na marunong pumasa at may soft touch ay hindi basta-basta binabaliwala. Ang tanong ngayon, kaya ba niyang sumabay sa pace, physicality, switch defense at conditioning na gusto ni Coach Po? Yan ang maliking test kasi sa Miami, hindi sapat na matangkad ka lang, kailangang ready ka mentally at physically. Kailangan kaya mong tanggapin na baka 5 minutes lang ang chance mo, pero sa 5 minutes na yon, dapat may impact ka agad. Kaya kung gagawin natin itong realistic na usapan, ang best path ni Kai sa Miami ay hindi agad backup ni Bam full-time. Mas realistic ang ganito. Emergency frontcourt look, training camp invite, Exhibit 10 discussion o G-League evaluation. Yan ang klase ng opportunity na pwedeng mangyari kapag ang isang team ay naghanap ng exercise, lalo na kung may uncertainty sa status ng isang key big man. Pero kailangan din nating maging honest, ang Miami Heat already operates like a serious contender type organization. Kahit may issue, hindi sila basta kukuha ng player dahil viral ang pangalan.
Si Coach Po ay isa sa pinaka-detailed-oriented coaches sa NBA. Sa kanya, kung hindi ka marunong magposisyon sa depensa, kung mabagal ka sa rotations, kung hindi ka makasurvive sa pick and roll coverage, mahirap kang isabak. Kaya kung si Kai man ay mabigyan ng chance, kailangan niyang ipakita na hindi lang siya 7'3", kailangan niyang ipakita na playable siya. Ano ang pwedeng ibenta ni Kai? Una, size, hindi matuturuan ng height. Pangalawa, rebounding. Miami loves players who can finish possessions. Pangatlo, passing touch. Hindi siya simpleng catch and finish big. May moment siya na nakakabasa ng cutter at marunong magbigay from the high post. Pang-apat, rim protection presence. Kahit hindi siya elite shot blockers by NBA standards, ang haba niya mismo ay may value. Kapag nasa ilalim si Kai, ibang klase ang contest. Pero ano ang concern? Mobility, NBA pace, defensive switches, lateral quickness, at physical strength against grown NBA bigs. Yan ang dahilan kung bakit ang perfect na wording dito ay Miami could try Kai. Hindi Miami needs Kai. Kasi malaking pagkakaiba yon. Pwede siyang subukan kung may roster opening, camp slot, o emergency depth need, pero kailangan niyang pagtrabahuan ang bawat segundo ng opportunity. Ang Bam Adebayo situation ay hindi dapat gawing fake confirmation. Dapat itong gamitin bilang basketball discussion. Kapag may uncertainty sa isang team, sino ang mga big men na pwedeng tingnan? At para sa Pinoy fans, natural na mapapasama sa usapan si Kai dahil free agent status siya. Size, Japan production at NBA Dream. Kung may team na pwedeng mag-test ng isang project big nang walang malaking risk, pwedeng Miami, lalo na through Exhibit 10 o camp. Kaya ang headline natin, Kai Soto ginulat si Coach Po, maybe not yet official, pero kung dumating ang tawag, kung kailangan ng extra big at kung gusto ng Miami ng low-cost, high-size experiment, Kai has a case. Hindi garantiya, pero may dahilan para pag-usapan. At sa NBA journey ni Kai, minsan isang maliit na window lang ang kailangan para makapasok sa malaking pinto. Sa ganitong usapan, ang pinakamahalaga ay balance. Huwag nating gawing confirm ang hindi pa confirm, pero huwag din nating maliitin ang possibility na pwedeng magbukas ang isang maliit na NBA opportunity kapag may unexpected issue sa isang team. Ang Miami Heat, lalo na sa ilalim ni Coach Po, kilala sa paghanap ng players na handang magtrabaho, makinig at tumanggap ng role. Hindi kailangan superstar agad, kailangan useful, coachable at ready sa sistema. Para kay Kai at ang klase ng senaryo na dapat niyang paghandaan, hindi sapat na may height, kailangan niyang ipakita na kaya niyang tumakbo, dumepensa, mag-rebound, mag-screen, at gumawa ng tamang desisyon sa loob ng ilang possessions. Kung may camp invite, Exhibit 10, o kahit workout opportunity lang, dapat all out agad. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.